Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. May matindi ho tayong pasabog ngayong araw na ito. Talagang nakakagulat at nakakagimbal ho ang nabasa at napanood po natin. Kasi alam nyo mga kababayan, ilang araw ko na po sinasabi patungkol po dyan sa survey na yan. Diba sabi ko nga sa inyo, minamanipula yung survey na yan para po magkaroon ng mind conditioning, ika nga, yung mga kababayan natin at maniwala sila na talagang gusto ng taong bayan na ma-impeach si BP Sara Duterte. Ngunit datapot subalit, nakita naman po natin sa nangyari sa prayer rally ng INC, ang tinig at lakas ng boses ng mga Pilipino na sinasabing ayaw nilang matanggal sa posisyon si BP Sara Duterte. Ayaw nilang ma-impeach at dapat pagtuunan ng pansin ang mga mas mahalaga pang mga issue sa lipunan, lalo na ang kahirapan and peace and security. Pero alam mo, yung mga congressman, nung hiningan sila ng panig patungkol po sa INC rally, keso sinabi nila, minority lang yan, di naman yan na majority. At ang majority ay yung tinig na gustong i-impeach si BP Sara Duterte. At anong pinagbabasihan nila? Yung survey. Yung survey na hindi natin alam kung sino nagkomisyon, yung survey na hindi natin alam kung sino talagang nag-utos at sino nagbayad, hindi natin alam yan. Pero gayon pa man, binuking ho ni Roberto Tiglao o si Bobby Tiglao. Binuking niya po itong survey na ito at ipinaliwanag po nitong dalawang idol ko sa Net25. Idol ko itong dalawang to Kasi pag nagpaliwanag ito, napakaganda rin nga naman Panoorin natin ito napakalupit ho ng kanilang paliwanag. Kasi doon kay Bobby Tiglao, binabasa ko ho, medyo dumugo ho yung ilong ko. Alam naman po natin na English spoken si Bobby Tiglao pag nagsulat kaya nadugo yung ilong natin Pero gayon pa man, itong pinaliwanag ng dalawang host dito sa Net25. Kaya mas magandang ito ang ating itapik Ito ang ating reaksyonan, ika nga. At subukan pa nating ipaliwanag pa sa mas masang at mas maiintindihan natin. Kasi alam nyo, kahit po ako, trabaho ko po yan kasi gusto ko po talagang naiintindihan, lalong-lalo na may mathematics ito. Kaya kailangan talagang unawain natin. At pag naunawaan natin, mas mauunawaan natin na tayo pala itinatarantado talaga ng mga opisyal natin sa gobyerno. Okay? Pakingge. Pasok, sir. Yun Nalathala sa pamamagitan po ni Ginoong Bobby Tiglao na sa isang malapad na pahayagan sa araw na ito. Ang kanyang panimula, alam mo kung bakit nakatawag ng pansin sa akin ito na nakita ko? Ano ba kanyang panimula? Sabi niya, maling-mali ang Social Weather Station o SWS report na inilabas po ng Philippine News Agency kung saan. Sino naglabas? Philippine News Agency. Saan po yun? Under po yun ng Office of the President. Gano'n lang simple ho yun. Tapos ano pa sinabi dito? Maling-mali. Sablay na sablay, ika nga. As in, sablay ho. Nakasaad na 41% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sinadya at malisyoso itong ginawa. Fake news, kumbaga. Nako, malisyoso. Ibig sabihin, may dahilan talaga kung bakit inilabas ito. Pag sinabi mo malicious, ibig sabihin, meron po itong gustong ipalabas o ipaalam sa tao na medyo mali pero ginawang malicious. Kaya nga, fake news ito. Ito dapat ang pinatatawag sa kamera. Diba? Kung sino man yung gumawa ng survey na to. Kaya lang, dahil tuta ni speaker yung mga nasa kamera, imposible yung ipatawag ito. Kapag para sa kanya, ito, hindi totoo.
mukhang maling-mali talaga. Mali. Anong batayan niya? Oh, sige nga, anong batayan, sir? Meron po siyang binanggit dito, ang tunay na balita ay niya, Nelson, gamit po ang detalye at datos po ng SWS, mamaya ipakikita din natin, ay hindi nga alam ng 55% ng mga SWS respondents ang tungkol sa impeachment complaint. Ayun! Kita nyo na, sinabi ko na ito kagahapon di ba? Sabi ko kagahapon, malamang sa malamang, tricky yung question. Patungkulo dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ako nga, sabi ko nga, baka ang tanong ay, payag ka ba na dumaan sa due process si VP Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment? Baka ganun di ba? O baka sabihin baka ang tanong okay ka ba na magkaroon ng due process si VP Sara Duterte? O siyempre, checka nila yun. Sabi nila, siyempre dapat lang may due process. Ano po ba yung due process na sinasabi? Ba malamang yung impeachment. Di ba? Kaya lang hindi totoo na may due process na naganap di ba? Yan, tuloy. Yan. Kakaunti lang ang nalalaman tungkol dito. Nako? Kasi nalathala, Jen. Kasi tinignan ko yung mismong survey. Lumilitaw na 47% lamang ang nakakaalam ng impeachment. Okay. At yung 53% na majority ay nalaman lang na meron palang ganito noong tinatanong na sila sa survey. Ayun! Majority ng mga Pinoy ay walang kaalam-alam dito. Walang alam. Ibig sabihin, hindi alam yung impeachment na yan. Tapos nung nagkaroon ng survey, biglang pinaliwanag ko kung ano yung impeachment. Ndako po. Talagang nananarantado na itong nambubudol na naman itong gobyerno natin. Batay din sa mga tinanong nila. Batay dito sa SWS survey na pinagbabatayan nung nagsasabing, hindi, minority lang yung Pero ini-hype, Nelson, ang anggulo na 41% ng mga Pilipino ay sang-ayon o pabor. Sasabihin pa niya, meron pa sarili siyang computation dyan. Habang meron daw pong 19% na sumasang-ayon sa impeachment complaint, nasa 27% naman, 27% ang kumukontra dito o walang posisyon sa usapin o kaya'y wala masyadong alam. Wala masyadong alam tungkol dito para po sila'y magkaroon ng kanilang sariling opinyon. Nako, 19% lang pala ang for impeachment. Nako po, patay tayo dyan. Nabuking kayo ni Bobby Tiglao. Alam mo, eto sa sobrang tindi nitong revelasyon ni Bobby Tiglao, hanapin nyo ngayon sa Twitter si Bobby Tiglao. Naku, mukhang naban ata siya. Hinahanap ko rin sa Facebook Hindi ko alam kung naban din siya sa Facebook, pero parang di ko ata makita. Ako sigurado dun sa X, naban po siya sa Twitter po Nung sila'y tinatanong, alam niyo ho ba, dati sa kanyang pahayag, kay Ginoong Tiglao, pinlano daw po ang naturang survey bilang panghuling hirit na propaganda. Hindi unang hirit yan, Huling hirit. Huling hirit na taon. Bakit huling hirit? Ibig sabihin, may nauna, may pangalawa, may pangatlo. Huling hirit ng taon. Yan yung kanilang propaganda. Grabe grabe. Kasi ang survey ginawa December 12 to 18 tama. 12 to 18. Pero inilabas. Meron pala itong meron silang plano. May motibo. Abay! Ano daw sabi? Sabi niya, pinlano daw po ang naturang survey bilang panghuling hirit na propaganda. Nakaw! At pinagawa umano sa halagang 5 million pesos. May halaga pa. Ng kaduda-dudang anti-China outfit na ADR Stratbase para sa pakinabang ng Marcos Romualdez Duo para kumbinsihin ang mga kongresista na aprubahan ito.
Meron akong alam pero hindi ko na lang sasabihin. Kasi, nako, ayoko. Baka i-deny lang nila ito eh. Baka i-deny lang nila eh. Pero according kay Bobby Tiglao, 5 million daw ang binayad sa survey na ito. Nako. Basta ako, ito, meron akong, hindi ko na lang papangalanan. Okay? Hindi ko na lang papangalanan. Okay? Basta ganito. Noong dating tumatakbo si Mocha, meron, nako, ayoko na magsalita. Mabubuking na naman tayo nito. Yari tayo, daldal mo Banatbay. Meron kaming nilapitan na politiko at humingi kami ng tulong. Hindi tulong financially, tulong, advice. Kasi itong politiko na ito, itong family na ito ay matindi ho ito sa ano. Meron ho itong kaalaman pagdating sa mga ganyan. Okay? So, hiningan namin ng advice. Hindi ito mga Duterte, hindi ho ito mga Duterte. At alam mo, nung pinapunta kami doon, naku, ayoko na sabihin. Sa bahay nila, may pinamit sila sa amin na foreigner. Foreigner na lang. Tapos, ito daw tutulong pagdating